Sa mga kapatid ko pong Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid po natin Kristiyano, sumainyo po ang kapayapaan. Alam niyo po, napakaganda ng mga sinabi ng aking mga kapatid. Maraming salamat. Pero mas gusto ko yung unang sinabi. Yung panahon na ako'y nasa pelikula pa. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nasa pelikula po ako, wala akong basher. Nung nasa pelikula ako, mahal na mahal ako ng mga tao. Lalong-lalo rin yung mga kababaihan. Ngayong naging politiko ako, I love you, ma'am. Gumigising pa lang ako, may basher na. Alam nyo, hindi po ako sanay kasi na minsan iniisip ko, ano bang nagawa ko sa mga taong ito? Kung bakit pati asawa ko ay pinagsasalitaan ng napakasasamang salita. Hindi ko po malaman. Wala naman akong ginagawang masama bilang politiko. Hindi naman ako nagnakaw. Wala akong record ng nagnakaw ako. Mabuhay! Allahu Akbar! Kung meron, dapat magalit ang tao doon sa mga magnanakaw. Pero sa mukhang to, ba't may nagagalit? At pati yung asawa ko, dinamay pa. Masakit po yan para sa isang lalaki. Maging Muslim ka man, maging Kristiyano ka man, masakit kapag pinagsasalitaan ang asawa mo. Nakakapanggigil. Pero dahil pinagpala ako ng Allah na magkaroon ng sabar, ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Pero sana, ang pakiusap ko sa mga taong yan, huwag naman yung idamay yung asawa ko. Hindi naman politiko yung asawa ko. Hindi politiko ang aking mahal na iisang asawa. Iisa pa lang, ginaganda nyo lang. Paano pag naging dalawa pa? Hanggang apat yan. Kaya, pakiusap ko po, alam ko yung iba bayad yan eh. Alam ko yung iba troll. Troll po, yun yung mga kumikita. Para siraan ka, dyan sila kumikita. Pakiusap lang, ako na lang ang banatan ninyo kasi ako lang ang politiko. Saka kung babanatan niya ako, humanap naman kayo ng totoong ibabanat nyo. Puro kasinungalingan eh. Kasi wala kayong mahanap na butas sa akin. Yun ang problema. Kaya ang mga banat ninyo, bobo yan, tangayan, yan ang mga kaya lang nyo sabihin. Kasi pagdating sa pagnanakaw, zero ako. Allahu Akbar! Kaya po, mga mahal kong kababayan na nandito ngayon sa Bulacan, alam niyo po ba na ang Padilla ay tubong Bulacanyo? Diyan po kami sa Plaridel. Ang dati pong governor dito sa Bulacan ay lolo ko. Kaya meron pong Padilla Highway dito. Ang lolo ko po, ang nagpagawa na ang Kapitolyo, ang pangalan po niya ay Jose Padilla Sr. Yan po ang lolo ko, tatay ng tatay ko. Kaya nananalaytay din po sa akin ang dugong Bulacanyo. At ganun din po, may mga kapatid ako dito na taga Nueva Ecija, narinig ko. Taga Nueva Vizcaya. Marami din Padilla po dyan sa Nueva Ecija, sa Piñaranda.
At ganun din po sa Nueva Vizcaya, ang dating governor naman po dyan ay uncle ko, si Sir Carlos Padilla. Kaya ito pong Region 3 ay malapit na malapit po sa puso ko bilang isang Padilla. At bukod po dyan, mga mahal kong kababayan, gusto ko pong maintindihan po din ninyo, dito sa Bulacan, Region 3, yung mga unang Muslim dito sa bayan na ito, wala pang Pilipinas nandito sa Region 3. Yan po ay nakatutok at nakalagay sa kasaysayan. Kaya hindi po bago ang Muslim dito sa Region 3. Katunayan, kapag pinasa niyo po ang kasaysayan, ang lumaban sa mga Espanyol, diyan, sa Maynila, kung tawagin, si Tariq Sulaiman, yan po ay taga Region 3. Kaya mga mahal kong kababayan, dito sa region na to, hindi po bago ang Muslim. Kaya sana maging mapayapa tayo. Maging Muslim, Kristiyano man, huwag tayong sumama doon sa mga may bago na naman silang sinasabi sa mga Muslim. May bago na naman silang pinalalawak at inililigaw na naman ang issue. Ang sabi nila, yung daw gulo sa Zamboanga, yung pamamaril sa Zamboanga, gawa na naman daw yan ng isang Muslim. Itong mga taong tagapaggawa ng kalukuhan na ito, hindi na nagbago eh. Kapag hindi Muslim ang gumawa, hindi nila sinasabi yung religion. Ang daming nangyari ganyan. May namaril sa ganon, may nanaksak doon. Ang ilalagay, yung pangalan ng tao. Pero kapag Muslim ang nakagawa, Muslim kagad ang ituturo. Napakapangit po ng ganyang pag-uugali. Dahil walang kinalaman ang religion sa pagpatay ng tao. Hindi maunod siya lang. Bawal na bawal po yan sa mga Muslim. Ang sabi po ng Quran, yung aming Bible, Di pa ka daw, chairman. pagka pumatay ka ng taong walang kasalanan, parang pinatay mo na ang buong mundo. Kaya sana po, itong mga nasa media na walang magawang tama, pag nagsulat naman po kayo, huwag niyong pag-awayin ang Muslim at Kristiyano. Wala na pa kayo talagang gagawin kundi pag-awayin kami. Hindi ba nyo kayo pwede gumawa ng mga bagay na magkakaroon ng kapayapaan? Hindi ba nyo pwede pag-usapan kung paano tayo aasenso ang ekonomiya natin? Paano tayo makakaroon ng trabahong magaganda, sweldong magaganda? Lagi na lang ipagtatakip ninyo. Ang gusto nyo ipagtakip lagi, yung Muslim, kasalanan ng Muslim. Eh napakapangit po ng inyong mga style. Ang totoong issue, blood control. Yan ang issue. Hanggang ngayon, bahasa kalumpit, hindi ba? O pero ayaw ng pag-usapan. Agonoy. Malolos. Naku, buong Pilipinas na yan. Pero hindi pinag-uusapan. Ang mga totoong issue, dapat yan po ang nasa page ninyo. Yung nasa inyong mga Facebook account. Dahil kayo lamang po ang magbabantay ng pera ninyo. Tandaan po ninyo mga kababayan, pera nyo yan. Ang insulto pa dyan, inutang yan. Inutang yan na ang magbabayad. Hindi lang po tayo, pati apo-apo na natin. Ang utang po natin, lalakad na hanggang 19 trillion. Trillion na po. Wala po akong sinisisi dito. Baka sabihin nyo, hindi, oposisyon ka kasi. Maka Duterte ka kasi, kaya binabanatan mo yung Marcos. Hindi po. Gusto ko pong malaman ninyo, kaibigan ko din po si Bongbong Marcos. Nung kami po ay mga binata pa, barkada ko po yan. Magkaibigan po kami niyan. Nung bagong dating po yan, galing Amerika, ako po ang barkada niyan. Noong panahon,
na isinusuka sila, ako barkada niya. Ngayon lang, medyo gumulo. Hindi na yata ako kilala. Pero mga kababayan, hindi na po ito usapin ng politika eh. Hindi na po ito usapin ng oposisyon, administrasyon, hindi na po. Usapin na po ito ng kinabukasan ng mga anak natin at apo natin. Ano ang gagawin natin? Katulad ng halimbawa, hindi ko na patatagalip at ilang oras pa ako pwede dito? Maghapon. Hanggang gabi. Baka malugi yung mga baka malugi yung mga tindahan. Wala nang bibili. Ano po? Ang number one na issue ngayon, ito yung mga dapat nyong bantayan na issue. Yung Pax Silica. Ano ba yung Pax Silica? Ang Pax. Naku, mukhang bine-bless tayo ng ulan. Yung Pax Silica ho, yan ho ay yung mga negosyanteng dayuhan na gustong pumasok sa ating bansa at gustong magnegosyo. Tandaan po ninyo, kapag merong investor, kapag merong namumuhunan, ano ibig sabihin nun? May trabaho. Pag may trabaho, may sweldo. Ang hindi ko maintindihan kung bakit itong Pax Silica ay ginagawang issue ng mga politiko. Dapat ho, iyaan ay pinapayagan natin pumasok at magnegosyo dito sa atin. Hindi ho yan dapat pigilan. Ano ang dapat lang siguraduhin ng gobyerno namin? Bumubukas na ang mga payo. Siguro yung bandera lang. Medyo ano natin pagka umulan. Tayo, pwede naman tayo bulanin. Mukhang dito ko yata makikita yung pangalawang asawa ko ah. Ayan yata, ayan na. Bantayan lang po ninyo yan, mga kababayan po. Ha? Kasi yan po nakatutok Bakit pa kayo? kung paano magkakaroon ng mga trabaho dito sa bansa natin. Pumasok yung mga dayuhan. Yan o ang ginawa ng Singapore, yan ang ginawa ng Vietnam, yan ang ginawa ng Malaysia, lahat po ng kapitbahay natin, yan o ang ginawa, pinapasok ang mga dayuhan na mamumuhunan. Hindi po ibig sabihin na sinasakop tayo. Dahil kung tayo ay sasakupin, ako ang unang-unang lalaban dyan. Pinatunayan ko na ho yan. Makin. Kung tayo ay sinasakop ng ICC, ako ang lumaban dyan. Di ba pinagpintangan pa kami? Ginawa pa ako ng issue na pinatakas ko daw si Bato. Hindi ko totoo yun. Tapos ko na. Dali mo na ito. Hindi ko pinatakas si Bato. Sumakay lang po sa kotse ko, lumabas kami. Ilang beses ko na pong sinabi na kung sasakupin tayo ng dayuhan, lalaban tayo. Pero kung